Welcome back, boys. Ngayon is itackle natin kung paano nga ba mag-glow up. So gawin nyo itong 10 habit na to and I guarantee sa inyo na ma-achieve nyo or mag-glow up kayo this year. Pero syempre, bago tayo magsimula is i-make sure nyo na nakasubscribe kayo and i-hit nyo yung notification bell dyan kasi daily upload tayo dito. Habit number 1 is consistent exercise. Napakahalaga ng consistent exercise kasi kapag nag-exercise ka lagi, is gumaganda yung katawan mo. So kapag gumaganda yung katawan mo, yung confidence mo is naangat. Okay? Kasi alam mo sa sarili mo na pinaghirapan mo to, di biro magpaganda ng katawan, kaya tataas yung confidence mo. Meron kang mararamdaman na hindi mo maipaliwanag na tumaas yung confidence mo. And plus, dagdag din sa pagiging attractive ang magandang katawan. Habit number 2 is healthy eating. Okay? Kaya tayo nagkakaroon ng maraming pimples or maraming acne, syempre meron tayong bad diet na ginagawa. Okay, kailangan healthy diet yung ginagawa mo. Kailangan is meron kayo nakain carbs, may protein, and fats. Okay, wala kayo dapat tatanggalin dyan. Kaya yung ginawa kasi may mga kanya-kanya yan role. Okay? Especially kung athlete ka, dapat yung carbs mo hindi mo tatanggalin dahil hindi ka lang mag high protein. Di ba? Meron naman tayo tinatawag na low carb diet para mayroon ka pa rin carbs, para mayroon ka pa rin energy. So, kailangan is meron kang healthy eating. Plus, meron, maganda rin siya sa physical health mo and mental, magkakaroon ka pa ng mental clarity. Habit number 3 is grooming and personal care. So, napakahalaga na magkaroon ng grooming, yung buhok mo, magpa-haircut ka. If ever naman na wala kang beard, is patanggal mo na yan para mas malinis ka tignan. Outfit mo, mag-invest ka sa outfit. If ever na dry yung lips mo, is gumamit ka ng Vaseline para mawala yung pagiging dry ng lips mo. And syempre, kailangan magkaroon ka ng skincare, dental care. If ever na kaya mo magpa-brace, is magpa-brace ka kasi sobrang gandang investment yan para mag-glow up ka. Habit number 4 is skill development. So, kailangan is maghanap ka ng mga hobby mo, i-improve mo yung professional skills mo. If ever na kaya mo magbasa ng libro, magbasa ka ng libro, mga self-development na libro, sobrang halaga niyan. And next naman is building confidence. So, pag build ka ng confidence is parang number 1 lang yan. Kailangan consistent ka. Kailangan consistent ka lumalabas sa comfort zone mo para mabuild mo yung confidence mo and yung experience mo. Pero pag gumanda naman yung katawan mo, i-guard sa'yo na ma-add yan yung confidence mo. Okay, kasi ang buhay is parang ano yan, parang laro. Okay, kailangan level 1, kailangan i-add mo or kailangan i-upgrade mo bawat skills mo para mag-grow ka or para maging top 1 ka. Habit number 6 is positive mindset. Okay, tandaan nyo, kapag hindi maganda yung mindset or negative mindset ka, inisip mo hindi ka attractive, hindi ka talaga maging attractive. Tandaan nyo, dito muna magsisimula yan sa mindset natin para maging attractive tayo. Mag-practice ka ng gratitude, meditation, journal, and lagi ka na mag-meditate in gratitude para lagi kang maging positive mindset. Number 7 is time management. Kailangan marunong kang magkaroon ng time management. Napakahalaga na ito, especially kung nag-workout ka. Siyempre, pag nag-workout ka is, pag after ng workout mo, sobrang baka kami nag-workout kasi nakakain yung buong araw mo. Wala din, di ba? Pero I recommend na tuwing morning kayo mag-workout. Especially ako, basically ako nag-workout ako every morning and 8 to 9 or 10. Max na yung 10. So, yung rest ko is mag-upload din ako ng content o magko-content ako kung ano yung kailangan kong gawin. And plus, mas recommend ko na kumuha ka ng libro and ilagay mo dito yung mga task mo. Task number 1, task number 2, and then i-check mo kapag tapos mo na para meron kang flow. Habit number 8 is building strong relationship. Maghanap ka ng mga kaibigan mo or mga kasama mo or community mo na same mindset and same page kayo. Sobrang halaga na maghanap ka ng same page. If ever na wala ka sa same page or naghihilang kayo pababa, umalis ka na dyan. Wala kang mangyayari sa iyo dyan if naghihilahan kayo pababa. Kailangan naghihilahan kayo pataas. Sobrang importante nun. Habit number 9 is setting goals and planning. Sobrang mahalaga yung magkaroon ka ng goals and planning. Ito rin, re-recommend ko ulit is magkaroon ka ng book and ilagay mo dito, ano yung mga goal mo this year? Kuha ka ng ballpen, ilagay mo dito, ano ba mga goal mo this year? Ano ba mga gusto mong makuha this year? Ano ba mga gusto mong ma-achieve this year? Para magkaroon ka ng flow and I guarantee sa'yo na magtutuloy-tuloy yan. And last but not the least, habit number 10 is self-reflection and growth. So basically,
lalabas ulit yan dito sa book nila, sa notebook. So magsulat ka ulit ng mga kailangan mong gawin, mga i-reflect mo sarili mo. Recommend ko 'to, tuwing gabi siya, gawin mo siya tuwing gabi para alam mo yung kung saan ka nagkakamali. Kumbaga regular self-assessment para para matulungan mo sarili mo na ma-align ka sa mga goals mo. And siyempre alamin mo kung ano dapat mga kailangan mong alamin pa or kailangan mong i-explore. Mas maganda lagi kang estudyante kasi 'pag lagi kang student is marami kang natututunan. 'Pag marami kang natututunan, ibig sabihin naggo-grow ka. Kaya kaya lagi mo tatandaan paano malalaman kung hindi mo susubukan.